Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang muling pagkabuhay ng mga patay. The resurrection of the dead, ang muling pagkabuhay ng mga patay, mga kinigiliw. Alam nyo, noong kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, no, marami ding mga relihiyosong tao ang hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ito po yung mga Sadducees, no? Na ang pagkakalampo ng mga Sadducees na ito, sila po ay mga liberal or liberated po ang mga religyoso na ito, mga ginigiliw. No. Hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Nang pagkakalampo nila na kapag namatay na daw po ang isang tao, parang ipis lang na kapag namatay ka na, patay ka na, wala na. Wala nang buhay, wala nang muling pagkabuhay. Kaya yun po ang tinanong po nila sa ating Panginoong Jesucristo, na nagtanong po sila sa isang katanungan patungkol po sa isang babae na yung babae daw po na ito ay meron daw po siyang asawa, na yung kanyang asawa na lalaki, 7 daw po silang magkakapatid. So ang nangyari po, nung namatay yung asawa ng babae, nagkwento po sila sa ating Panginoong Jesucristo. Nung namatay po yung asawa ng babae, ang ginagawa po kasi ng bansang Israel, kapag namamatay po yung asawa ng babae, pag binata pa yung kapatid ng asawa ng babae, inaasawa din ng babae yung kanyang kapatid, no? Parang ipinapasa niya yung responsibilidad ng namatay na asawa sa kanyang kapatid. So, bali magiging asawa mo rin yung kapatid, no? So, ang nangyari po, yun po yung katanungan nila. Kaya, ang sabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, nung namatay yung unang asawa ng babae, inasawa niya ulit yung pangalawa. Hanggang lahat ng 7 magkakapatid, no, na naging asawa ng babae, namatay po silang lahat. Kahit ang katanungan po nila sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, sino ba ang magiging asawa ng babae kung meron muling pagkabuhay, sabi nila. Sino ba sa kanilang 7 ang kanyang magiging asawa sa langit? Yun po ang katanungan ng mga Sadducees, na yung mga Sadducees na ito, sila po ay liberated. Liberal po ang kanilang pag-iisip. Religyoso silang tao pero hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ito po yung dahilan kung bakit hindi sila nagkakasundo ng mga Pharisees. Kasi yung mga Pharisees naman, sila po ay mga konserbatibong mga pari, no? Naniniwala sila sa muling pagkabuhay. Kaya dito sila hindi nagkakasundo, yung muling pagkabuhay. Kaya nagtanong ang Sadducees na ito, yung mga Sadduseo na ito sa ating Panginoong Jesucristo, sino ang magiging asawa ng babae sa langit? Sabi po nila. Kaya ang sagot po ng ating Panginoong Jesucristo, maling-mali kayo, sabi niya. Sa muling pagkabuhay, wala nang mag-aasawa. So, yun po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, mga gilig-giliw, na kapag yung magiging asawa natin ngayon, pag tayo ay muling nabuhay, hindi na po tayo mag-aasawa sa langit. Wala na po tayong asawa doon. Lahat na po, yung asawa mo dito sa lupa, magiging kapatid na natin sila sa langit. Magkakapatiran na po tayo sa langit. Opo, yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa Matthew 22, sabi niya po dito sa
Basahin po natin dito sa Matthew 22. Matthew 22:25. Noon po'y may 7 magkapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kahit ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat, sabi niya po. Yun po yung katanungan ng isang Sadyuseo sa ating Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibhasay, hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinasabi sa inyo ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Sabi niya po dito, mga kapatid. Kaya sabi niya po, sa muling pagkabuhay, magiging anghel na po tayo. Tayo na po ay magkakapatid na po tayo sa langit, mga ginigiliw. Yung asawa mo, yung anak mo, sila magiging kapatid na po natin sila sa langit. Kaya ang focus po natin dito ay ang muling pagkabuhay ng mga patay. Kaya marami din, no? Yung mga relihiyosong tao nung unang panahon, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. At hanggang ngayon, mga ginigiliw, marami pa rin ang hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Marami pa rin yung mga atheist, may yung mga iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Meron ding naniniwala yung reincarnation, no? Lalong-lalo na sa bansang Japan. Ang pagkakalam naman ng mga taga-Japan, mga ginigiliw, na kapag namatay daw ang tao, kapag namatay daw po sila, mga ginigiliw, meron daw pong muling pagkabuhay sa kanila. Mare-reincarnate sila, pero hindi na sa pagiging anghel, hindi na sa pagiging tao, kundi mare-reincarnate sila sa pagiging hayop. Kaya alam niyo yung mga Japanese, no? Hindi nila kinakain yung mga palaka, yung mga iba't ibang hayop sa kanilang lugar, no? Dahil naniniwala sila na yung mga palaka na ito yung mga reincarnation ng mga kapamilya nila na namatay nung unang panahon. No? Kaya or yung mga Japanese or yung mga Chinese, may mga ganun po na relihiyon na yung palaka na yan, siguro yan ang reincarnation ng lolo ko. Yun ang sinasabi nila, mga ginigiliw. No, nare-reincarnate sila sa pamamagitan ng mga hayop, mga ginigiliw. Kaya dito, mga ginigiliw, no, pati yung mga atheist, hindi sila naniniwala. Naniniwala lang sila sa abot ng kanilang napag-aralan, yung naabot ng kanilang talino, mga ginigiliw. Yun ang kanilang paniniwala kasi mataas ang level ng kanilang napag-aralan, mga ginigiliw. Kaya ang pinapaniwalaan nila, yung sarili nila, kaya't hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay, mga ginigiliw. Alam nyo, mga ginigiliw, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, tayo na Kristiyano ang pinakakawawa sa lahat, mga ginigiliw. Walang silbi ang ginagawa nating ito, mga ginigiliw. Walang silbi yung gabi-gabi na nagba-Bible study tayo. Walang silbi na nag-churches tayo every Sunday or Saturday. Pumupunta tayo sa church kung walang muling pagkabuhay, mga ginigiliw. No? At lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay napahamak. Opo. Kung walang muling pagkabuhay, tayo na Kristiyano ang pinakakawawa sa lahat dahil sumasamba tayo na wala rin lang palang patutunguhan
ang ginagawa natin, nagpapakapagod lang tayo, mga ginigiliw, kung hindi muling nabuhay ang mga patay. Katulad ng sinasabi niya po sa Corinthians na alam niyo, sabi niya po dito, kung hindi rin lamang, sabi niya po sa 1 Corinthians 15, 32. Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Sundin na lamang daw natin ang kasabihang ito kung hindi muling nabuhay ang mga patay. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Po yun po ang sinasabi niya dito, mga ginigiliw. No? Kaya, alam nyo, kaya sinasabi ko, tayo na ang pinakakawawa sa lahat kung walang muling pagkabuhay, mga ginigiliw. So dito, sa muling pagkabuhay, nung ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, siya ang kauna-unahan na namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin po natin ito sa Matthew, mga ginigiliw, sabi niya po dito sa Mateo, kapag magwalis sila. sabi niya po dito sa Mateo, mga ginigiliw, Mateo 26, 27, mga ginigiliw. Nung ipinako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, Kaya dito sa Mateo 27:50, ito yung pagsigaw ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at dooy marami ang nakakita sa kanila. Sabi niya po dito, nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Sabi niya po dito, mga ginigiliw. So, nung nahati yung tabing ng templo, alam nyo yung tabing ng templo, yung kurtina ng templo, doon, napakakapal po yung kurtina na yon, yung tabing na yon, mga ginigiliw. Na ang pwede lang kasing pumasok sa loob ng templo, ng simbahan, mga ginigiliw, ay yung mga pinakapunong pari lamang upang mag-alay sila para sa mga sadya at di sinasadyang kasalanan. Kaya nilalagyan po nila ng lubid yung paa ng pumapasok na pinakapunong pari dahil pag hindi mali yung pagkakalagay ng mga alay, masusunog po dun siya kasi banal yung papasukan niya. Banal po yung loob ng templo na yon, mga ginigiliw. Yun yung the holiest of the holy na sinasabi lang. Kasi nandun po yung kapangyarihan ng Diyos. Andun po sa kaban ng tipan, the Ark of Covenant. Na yung Ark of Covenant na yon, nandun yung tungkod ni Aaron, yung may tumubo. Yun yung tungkod. Tatlong nakalagay doon, yung mana. Yun yung mga pagkain ng mga Israelita nung unang panahon, mga ginigiliw, nung sila ay nasa ilang. Yun ang ibinigay na pagkain ng Diyos sa kanila nung nandun po sila sa mga bundok sa ilang.
nahuhulog yung mga tinapay na yon, yung mga mana na yon, at yun ang kinukuha nila at kinakain nila sa loob lamang ng isang araw. No, hindi sila pwedeng mag-preserve ng pagkain na yun kasi masisira. Another na lang, kinabukasan ulit, maghuhulog na naman ng Panginoon mula sa langit ng mga tinapay na yon at yun ulit ang kinakain nila. Yun yung mana. Alam niyo yung mana na yon? Yun ay pagkain ng mga anghel. Yun po yung pagkain ng mga anghel sa langit, mga ginigiliw. At yung pangatlo, yun yung 10 kautusan na ibinigay ng ating Panginoon kay Moses, no? Sa bundok Sinai, mga ginigiliw. Doon nakalagay, kaya yung kapangyarihan ng Diyos noon nung unang panahon, nandun po sa Ark of Covenant na yun. Nasa loob ng kaban ng tipan. Kaya ang pwede lamang humawak, alam nyo, nung ang ginawa ni David, nung dinala niya yung kaban ng tipan na ito, na ang ginamit niya na kukuha ng kaban ng tipan na ito ay yung mga tao, hindi mga pare. Nung aksidenteng nadulas yung kaban ng tipan na yon, na hinawakan ng isang tauhan ni David, no? Siya ay namatay. Namatay po yung humawak ng kaban ng tipan, mga ginigiliw. Andun yung kapangyarihan ng Diyos nung unang panahon, mga ginigiliw. Kaya ang nangyari, no? Iniwan nila yung kaban ng tipan sa bahay ni Obed-Nedom. Obed-Nedom yata ang pangalan. Kaya pinagpala ng Diyos yung kanyang bahay. Na sa kapanahonan natin ngayon, in today's context, yung kaban ng tipan na yon, mga ginigiliw, ang sinisimbolo ngayon sa kapanahonan natin ngayon, ito po yung salita ng Panginoon, ang Biblia po ang sinisimbolo ng kaban ng tipan. Ito po ang sinisimbolo niya, ang salita ng Panginoon. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa atin ngayon, ang kanyang salita. Ito po ang kaban ng tipan, mga ginigiliw. Kaya nung nagkatawang-tao ang Panginoong Hesukristo, nung nagkatawang-tao ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, yung kaban ng tipan na yon, nawalan po ng bisa. Nawalan ng bisa. Wala nang silbi yun kasi yung kapangyarihan ng Diyos nasa ating Panginoong Hesukristo na. Kasi yung Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan niya, nasa ating Panginoong Hesukristo na, nagkatawang tao na yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. So yun po, hanggang nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, kaya sinasabi niya dito, nahati ang tabing ng templo, yung tabing, yung kurtina na yun, napakakapal. Kasi ang pwede lamang pumasok nun, yung pinakapunong pare. So, ang ibig pong sabihin nito, mga ginigiliw, kung bakit nahati ang tabing ng templo nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, nawala na yung kapangyarihan ng kaban ng tipan, na ang ibig sabihin nun, mga ginigiliw, hindi na lang ang pinakapunong pare ang pwedeng pumasok sa kaban ng tipan. Ibig sabihin, lahat tayo, nakakapasok na tayo sa Holies of Holy sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ang naging tagapamagitan nung inialay niya ang kanyang buhay. No? So yun po, kaya yun ang ibig sabihin nun, mga ginigiliw. Nawala na po yung kapangyarihan ng kaban ng tipan noong nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No, kaya nakakapasok na po tayo sa dambana ng Panginoon. Nakakapasok na po tayo lahat doon, mga ginigiliw. No, hindi na lang yung pinakapunong pare ang pwedeng pumasok doon, lahat tayo, nakakapasok po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig po natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. So, naiintindihan nyo na po. So, ngayon, para maliwanagan po kayo, no? Kaya, nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, no? Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao, nung siya ay muling nabuhay, at siya ay umakyat na sa langit, no? Nung umakyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit, no? Ang kanyang iniwan na kapangyarihan naman ngayon, ang iniwan ng Diyos na kanyang kapangyarihan ay walang iba kundi ang kanyang salita.
Ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa atin ngayon. Ito po ang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Nandito po ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang salita, mga ginigiliw. Kaya sinasabi niya po sa John 6:63, my word is a spirit. Ang salita ko ay espiritu, ang salita ko ay buhay. Buhay po ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya kung gusto po nating makilala, gusto po nating magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, makilalang pagka-Diyos ng Diyos, basahin po natin ang kanyang salita. Nandito po lahat, nakatala po lahat dito, ang buhay, ang karunungan na galing sa Panginoon. Nandito po siya sa kanyang salita. Ito na po ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Mga ginigiliw, ang kanyang salita, ang Biblia po, nandito po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya wag po nating hamakin ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang huhusga at hahatol sa atin pag tayo ay mamatay, pag tayo ay haharap sa Panginoon. Kaya kapag tinanggihan po natin ang salita ng Panginoon, tatanggihan din tayo ng Panginoon. Ito ang huhusga at hahatol sa atin pag tayo ay haharap sa dambana ng Diyos, mga ginigiliw. So, alam na natin, mga ginigiliw, na ang kapangyarihan ng Diyos ngayon ay nandito po sa kanyang salita. My word is a spirit. Sabi niya po. Kaya sabi din niya po sa John 15:3, salita lamang ng Diyos ang nakakapaglinis sa atin. I have already cleansed you. Nilinis na kita. I have already cleansed you by the word and by the teachings I have spoken to you. Nilinis na kita sa pamamagitan ng aking salita. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. No. Kaya dito, no, makikita po natin, no, balikan po natin yung Korinto, no, yung Corinthians, no, na sabi niya po dito, no, 1 Corinthians 15:12. Ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Sabi niya po dito, mga ginigiliw. Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang iyong pananampalataya. So walang katuturan, kabuluhan ng ating pananampalataya kung hindi po muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ganon, sabi niya po, lilitaw na kami sinungaling na saksi ng Diyos. Kaya tayo, mga ginigiliw, tayo na mga lingkod ng Diyos, tayo ang saksi. Tayo ang saksi ng ating Panginoong Hesukristo dahil sinasabi natin, ipinapangaral natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya ang pinakamagandang aral na dapat po nating taglayin at ipangaral sa ating mga anak, sa ating pamilya, mga ginigiliw, ito ang sinasabi niyang magandang balita mula sa Panginoon. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Yun po ang magandang balita, mga ginigiliw. Si Kristo ay muling nabuhay. Kaya tayo rin, yung kanyang muling pagkabuhay, yun ang pag-asa para sa atin upang tayo rin ay muling mabubuhay. Katulad niya, mga ginigiliw. Natatandaan niyo po, literal po na nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Literal po siyang nabuhay. Alam nyo, nung pumunta ang mga alagad, no, nung sila po ay nangisda sa dagat, mga ginigiliw, no? Nung sila po ay nangisda, at ang nangyari po, ang Panginoong Hesukristo ay nandun po sa pangpang. Kaya, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na meron ba kayong mga nahuli, sabi niya. Kaya, sabi po nila, wala po, guro. Kaya inihagis nilang kanilang lambat sa kabilang kwan. Kaya meron silang nahuli. Kaya ang nangyari po, nung magdala kayo ng mga nakuha yung isda, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dinala po nila
yung mga isda, ito na yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Literal po na nakikita nila ng harap-harapan. Kaya ang nangyari, mga ginigiliw, nagkuhan po sila. Nagluto po sila, mga ginigiliw, ng isda. Kasama nila, kumain sila, uminom. Yun sila doon sa dagat, mga ginigiliw, sa pampang, kasama ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad, mga ginigiliw, na kumain at uminom. Kasama niya po nila. Ito yung kanyang muling pagkabuhay, mga ginigiliw. Kaya, alam nyo, marami po, no? Marami ang nakakita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang yung kanyang mga alagad. Marami po. Pero, pinili na lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pinagpakitaan. Hindi lahat yung mga milyong-milyon na tao na pinakain niya, yung mga libu-libong tao, yung mga nakakita nung siya ay nabubuhay ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga hindi naniwala at hindi sumampalataya sa Kanya, hindi nila nakita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po. Hindi po lahat. Pinili na lamang ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pinagpakitaan, yung mga taong sumusunod, yung mga taong sumasampalataya lamang sa kanya, mga ginigiliw ang kanyang pinagpakitaan. Opo, aside from yung mga 12 disciples niya, nagpakita rin po siya sa mga ibang mga disipulo niya, yung mga sumasampalataya sa kanya. Basahin po natin dito sa 1 Corinthians 15, no? Magsimula po tayo sa 15. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sabi niya po, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. No? Yun ang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap po natin na grasya at awa ng ating Panginoon, mga ginigiliw, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Siya ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi ng kasulatan, at siya ay nagpakita kay Pedro. Ito po. Dito po, mga ginigiliw. Nagpakita siya kay Pedro at saka sa 12. So lahat ng kanyang mga disipulo. Nagpakita po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang 12 disipulo. Pagkatapos, sabi niya, nagpakita rin siya sa 500 kapatid na nagkakatipon. So yung mga nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga nakakita, yung sumasampalataya sa Kanya, mga ginigiliw, nung sila ay nagkakatipon upang sila ay magpuri, magsamba, nananalangin, mga ginigiliw, no? Nagpakita rin siya sa kanila, 500. So marami ang nakakita ng Kanyang muling pagkabuhay. Sila yung mga saksi ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo rin, mga ginigiliw, tayo ang tunay na saksi ng Panginoon sa kapanahunan natin ngayon. In today's context, tayo rin ang tunay na saksi ng Diyos sapagkat naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag niyong paniwalaan yung mga nagsasabi na sila ay saksi, pero hindi naman sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman nila kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos, mga ginigiliw. Ang tunay na saksi ay walang iba kundi tayo na sumasampalataya
at naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos, mga ginigiliw. Pero kung hindi mo siya pinapaniwalaan, ikaw ay peke na saksi. Tayo ang totoong saksi. Hindi yung mga nagsasabi na saksi sila, pero hindi naman nila kinikilala ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi nila, maliit lang daw na Diyos ang Panginoong Hesukristo. Hindi po. Siya ang Espiritu ng Diyos na nagkatawang tao, mga kinigiliw. Ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nasa Colossians 1:15. Kaya yung katangian ng Diyos, the attributes of God, nasa ating Panginoong Hesukristo na yung kabanalan, yung pagka-Diyos, the deity of God, nasa ating Panginoong Hesukristo na kaya nagkatawang-tawang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo upang ipakita niya to portray, to demonstrate the attributes and character of God. Opo, nasa Kanya na po ang pagka-Diyos ng Diyos. Mga ginigiliw, He is the wisdom of God, mga ginigiliw. Kaya marami sa kanilang buhay pa hanggang ngayon, subalit patay ng ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng mga apostol. At sa kauli-hulihan, sabi ni Pablo or si Paul, mga ginigiliw, nagpakita rin siya kay Pablo, mga ginigiliw. Nakita mismo ni Pablo ang ating Panginoong Hesukristo nung siya ay papunta sa isang lugar na kung saan siya ay nabulag, mga ginigiliw. So paano po natin makikita ngayon ang ating Panginoong Hesukristo? Paano ba natin siya makikita? Makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang kaanyuan sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito po natin siya makikita, mga ginigiliw. Dito po natin makikilala at makikita ang pagka-Diyos, ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mga ginigiliw. Ang Ebanghelyo ito, ang magandang balita na ito ang tumutukoy sa buhay, sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ito ay pag-asa para sa atin na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. No, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ito ay pag-asa para sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Katulad ng isang tao na nakinabang ng Kanyang grasya at awa. Ang taong ito yung tao na nakapako sa krus, nakasama ng ating Panginoong Hesukristo nung sila ay naipako sa Golgota. Imagine that, no? Isang magnanakaw na tao, pero isang napakasamang tao, pero sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nakinabang siya sa grasya at awa. Kaya't ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, sinasabi ko sa iyo, ng pangako ng Panginoon sa kanya, hindi siya nangako ng pagkatapos ng ilang taon, kundi ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo, sa araw na ito, isasama kita sa aking paraiso. Ganon din ang pangako sa atin ng Panginoon. Ang pangako sa atin ng Panginoon sa araw na ito, mga ginigiliw, today you will be with me in paradise. Makakasama kita sa aking paraiso. Kaya mga ginigiliw, no, sumampalataya po tayo sa nag-iisang anak ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang pinanggagalingan ng buhay. Yun pong sinasabi niya po sa John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, mga ginigiliw, kay Marinel na nanonood po, kay Ma'am Princess John Mondala, at sa lahat po ng nanonood sa gawain na ito ng Panginoon. I-share po natin po, mga ginigiliw, i-share po natin ito sa pamilya natin. I-share po natin sa ating kaibigan, i-share po natin ito sa Facebook natin, upang marami pa po ang maliligtas, mga ginigiliw.
Kayo po ang daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Kayo po ang ginagamit ng Panginoon, mga ginigiliw, upang marami pa po ang makakilala sa ating Panginoon. Upang marami pa po ang makakilala sa kanila, makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. I-share po natin. Kayo po ang ginagamit ng Diyos para makilala po ng inyong pamilya, ng inyong kaibigan, and to the rest of the world, ang gawain na ito ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. So, sa mga kasamahan ko po ng kapulisan sa buong Pilipinas, no, pagpalain po kayo ng Panginoon, at sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa gawain na ito, I love you with the love of the Lord. God bless po sa inyong lahat. Shout out po sa mga followers ko po dyan, followers po ng ating Panginoong Jesucristo. I-share po natin, share po natin ang mga ito. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. God bless everyone. Amen. Yes.